Nako, ito, magandang reaksyonan po ito, mga kapida. Binura na po ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, sa posibilidad na siya ang mastermind po, dito ho sa flood control scam po, mga kapida. Patapos pong pangalanan po ng Office of the Ombudsman, mga kabida, ito hong dating House Speaker Martin Romualdez at dating ako Bicol Party List Representative Zaldico, bilang mga masterminds dito ho sa 56 billion pesos na kickback scheme, mga kabida, po, sa flood control scam. Okay? Eto, babasahin ko lang po ito hong article ng ang balita ngayon, mga kabida. Romualdez at Zaldico itinurong mastermind sa 56 billion pesos flood control scam. Alright? Tinukoy ng Office of the Ombudsman sina former House Speaker Martin Romualdez at Zaldico bilang mga umano'y masterminds sa likod ng isang 56 billion pesos kickback scheme. Okay? Batay sa complaint affidavit ng Special Panel of Investigators, may sapat umanong batayan upang sampahan ng mga kasong plunder, direct at indirect bribery, graft at money laundering ang dalawa kaugnay ng sinasabing sistematikong manipulasyon ng pondo ng gobyerno. Alright? Ito yung pahayag po ng Ombudsman po, mga kapida. This opportunistic corruption was carried out with a brazenness that speaks not only of immense greed but of a complete disregard for consequence. Ang ganitong korupsyon ay isinagawa ng may kapal ng mukha. Matindi naman po itong pahayag na ito, mga kabida. Hindi lamang dahil sa kasakiman, kundi sa kawalan ng pakialam sa magiging epekto nito. Alright? Ayon sa Ombudsman, hindi umano hiwa-hiwalay ang mga kilos kundi bahagi ng isang organisadong operasyon. Ipinunto sa reklamo na si Romualdez umano ang nagbigay ng direksyon at kontrol sa pondo, habang siko ang namahala sa implementasyon at koleksyon ng kickback. These coordinated acts are not isolated. They reveal a synchronized and interdependent operation. Ang mga kilos na ito ay hindi hiwa-hiwalay, malinaw na magkakaugnay at sabay-sabay na operasyon. Okay? Isa sa mga pinakamabigat na aligasyon ay ang umano'y pagdadala ng malalaking halaga ng cash sa loob ng maleta patungo sa mga pribadong pagmamay-ari sa Forbes Park Makati. Ayon sa testimonya ni na Orly Gutesa at iba pang dating tauhan, regular umano ang ganitong sistema ng delivery ng pera, isang payag na sinasabing may earn marks of truth and reliability. To disregard the testimonies would be to accord impunity. Kung babaliwalain ang testimonya, para na ring pinapalaya ang mga ganitong krimen. Ayan. So yun po, mga kabida. Kung maalala po ninyo, itinanggi po ito lahat, ni dating House Speaker Martin Romualdez, po, mga kabida. Sinabi po niya, wala ho siyang alam patungkol ho dito sa korupsyon. In fact, ang sabi po niya dito, mga kabida, hindi daw niya papayagang gawin siyang fall guy, sa isyong ito, I will not go quietly and I will not go alone. Hindi ako mananahimik at hindi ako mag-iisa sa laban na ito, mga kabida. So yan po, malinaw po dun ho sa pahayag po ng Ombudsman, mga kabida. Okay? Tinanggal na po nila itong posibilidad na si Pangulong Marcos po, ang posibleng mastermind. Ayon po sa mga aligasyon, okay, kung saan po ay itinuro po, mga kabida, lalong-lalo na po itong si Zaldico, mga kabida. Itinuro po niya itong si Pangulong Marcos na siyang naging dahilan po kung bakit nagkaroon po ng insertion doon po sa 2025 national budget, dahil utos daw niya, mga kabida, na mag-insert ng 100 billion pesos. Okay? At yung insertion na yon, parang ginagamit ata, mga kabida, according to Zaldico, doon ho sa flood control projects, mga kabida, po. Okay? At ito po, base sa lumabas na investigasyon po ng Office of the Ombudsman, itong dalawa
ang malinaw po na mastermind dito ho sa issue po ng corruption po sa flood control scam mga kabida. Okay, mantakin nyo 56 billion pesos po ang involved dito mga kabida po. Okay? So far wala pa pong sagot si dating House Speaker Martin Romualdez po mga kabida dito ho sa pahayag po ng Office of the Ombudsman. Pero ang malinaw po dito mga kabida, okay, inilaglag po ito hong si Romualdez. Alright? Inilaglag po si Romualdez mga kabida dito ho sa lumabas na resulta ng investigasyon po ng Office of the Ombudsman na pinamumunuan po ni Ombudsman Boying Rimulya mga kabida. Okay? Hindi ba kayo nagtataka kung bakit ganito po? Bakit idiniin po mga kabida ito hong si Romualdez? Okay? Kung tutuusin po mga kabida, magpinsan po sila ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Okay? At pangalawa po, naniniwala ho ba kayo mga kabida na gumagalaw si Romualdez dito at pati si Zaldico na sila-sila lang po? Wala kong nag-utos sa kanila, mga kabida. Okay? Yung ombudsman po, ginamit yung testimonya ni Zaldico, mga kabida. Okay? Yun lang din yung question ko po, Ginamit po nila yung testimonya ni Zaldico, pero meron po silang selective po doon. Hindi po nila ginamit yung statement ni Zaldico, mga kabida, kung saan po ay inakusahan po niya ito hong si Pangulong Marcos. Siya daw nag-utos po sa kanya, mga kabida, para mag-insert po ng 100 billion pesos po, mga kabida, doon ho sa 2025 national budget. At doon ho sa 100 billion pesos, sinabi po ni Zaldico doon ho sa kanyang video, alright, 25% of it, meaning 25 billion pesos po, doon ho sa 100 billion pesos, ay kickback daw ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Hindi po ito kinagat po mga kabida ng Office of the Ombudsman. Alright? Ang kinuha lang po nila mga kabida yung aligasyon na nagtuturo po laban po kay dating House Speaker Martin Romualdez mga kabida. Okay? Both Zaldico at dun ho sa mga dating sundalo po na nagtrabaho po mga kabida kay Zaldico. Kabilang na po mga kabida ito hong si Orly Gutesa po mga kabida. Bakit kaya hindi po naniwala po ang ombudsman doon ho sa pahayag po ni Zaldico mga kabida na inutusan sa ni Pangulong Marcos na mag-insert po ng 100 billion pesos po. At yung 25 billion pesos doon mga kabida ay binigay daw ni Zaldico kay Pangulong Marcos bilang kickback. Okay? Ang makakasagot lang talaga dyan mga kabida ito hong Office of the Ombudsman na nagsagawa po ng kanilang investigasyon po mga kabida. Alright? So, erase na po. Okay? Burado na po si Pangulong Marcos dito ho sa posibilidad na ituturong mastermind po mga kabida. Okay? Dahil malinaw doon ho sa investigasyon po ng Ombudsman, okay, na itong dalawa, si Romualdez at saka si Zaldico, ang talagang pasimuno, okay, dito ho sa issue po ng corruption sa flood control projects mga kabida. Ngayon ang tanong po mga kabida, papayag kaya ito hong si Romualdez na siya yung ituturong mastermind ho dito mga kabida. Kabilang na po ito hong si Zaldico okay? Sinabi po ni Romualdez kung maalala po ninyo na marami daw siyang alam mga kabida sa administrasyong ito po. Okay? Doon pa lang mapaisip ka na po ano kaya yung nalalaman po niya sa administrasyong ito Kaya lumabas yung tila hamon po mga kabida ni Senador Rodante Marcoleta po kay Romualdez. Kung meron man po siyang alam dapat ibunyag po niya mga kabida. Diba? Dapat sabihin po niya, magsalita po ito kung si Romualdez mga kabida. Kasi yung nalalaman daw ni Romualdez mga kabida, okay, patungkol ho sa administrasyong ito, hindi po ito choice, kundi isang duty, isang obligasyon po mga kabida, na pwede ho niyang ibunyag o isiwalat po mga kabida sa publiko kasi meron po siyang responsibilidad para ipaalam sa publiko kung ano po yung mga nangyayari po sa gobyerno since he is part of the government mga kabida. Okay? Papayag kaya si Romualdez na siya lang po ang kakasuhan po mga kabida. Okay?
siya lang po ang makukulong po, ano? Kasi mantakin nyo, yung kasong isasampa po sa kanya, plunder eh. Okay? Aside dun ho sa iba pang mga kaso po, dito pa lang sa plunder po makabida, wala na eh. Non-bailable offense na po ito, ano? Hindi na po pwedeng makapagpiyansa po, ano? Ito kung si Romualdez, kung sakali man po, okay, itutuloy po sa Sandigan Bayan yung kaso po ng ombudsman laban po sa kanya, ano? Mga kabida. Diba? Oh. The moment na may file itong mga kasong ito against Romualdez sa Sandigan Bayan po, ano, mga kabida, natural, maglalabas talaga yan, ano, mga kabida, ng arrest warrant po, ano? And do you think makakaligtas kaya, ano? Ito kung si Romualdez po dito, ano, mga kabida? Kung tutuusin po, barred na po siya, ano, na makaalis po ng bansa dahil ho dito sa whole departure order po, ano, ng Sandigan Bayan po, ano, laban po sa kanya. Okay? Now, ang makakasagutan talaga dyan, mga kabida, ito kung si Romualdez, ano po yung magiging tugon niya dito, ano? Since siya po ang itinuro, isa po siya sa mga itinurong masterminds dito ho sa issue po ng flood control scam po, ano, mga kabida. Diba? Kung maalala po ninyo, itinanggi po niya na wala po siyang kinalaman po, ano? Okay? Dahil hindi daw pwedeng gawin ng isang tao ang korupsyon. So, ibig sabihin po, posibleng marami po ang gumawa ho dito, ano, mga kabida. Hindi lang po isa, hindi lang po dalawa, hindi lang po tatlo, ano. O, dapat, kung meron po siyang nalalaman, sabi po ni Senador Marcoleta, no, dapat ibunyag na po niya yan. Sasabihin na po niya yung totoo. Para at least, kung siya man po yung ididiin ho dito, ano, mga kabida, at least meron po siyang kasama po, ano, mga kabida. Diba? Unfair naman po, ano, na akuin lahat po, ano, ni Romualdez, mga kabida, kung sakali man po. Okay? Kung meron po siyang alam na makabulastugan po, ano, na ginawa itong ilan po sa mga personalidad na nalalaman po niya, ano, mga kabida, bakit ayaw ho niyang sabihin? At least, fair naman po sa kanya at fair po sa lahat ng mga Pilipino. Okay? So, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito, ano, mga kabida? Please comment down sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel. Please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.